Lumaking mahiyain at mailap sa tao ang batang nakilala namin sa Quezon City. Sa murang edad kasi, madalas na siyang tuksuhin dahil sa kanyang kondisyon. Kaya nagpadala sila ng mensahe sa social media page ng GMA Kapuso Foundation para humingi ng tulong. Lagi nila akong binubuli. At may libro daw po sa puso. Nasasaktan po ako. Nasasaktan po ako sa mga sinasabi nila sa akin. Yan ang mabigat na dinaramdam ng 9 na taong gulang na si Joy. Dahil sa paulit-ulit na pangungutya, dahil sa kanyang kondisyon, hirap siyang makipagkaibigan. Konting galaw lang kasi, tumudugo na ang kanyang pusod. Kaya hanggang tanaw lang siya sa mga batang naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Ayon sa kanyang ina, ang kondisyon ay nagsimula 2 linggo matapos ipinanganak si Joy. Napapansin ko po, dumudugo yung bigkis niya. Hanggang tumagal, may nakita po akong laman na lumalabas sa pusod niya. Pinasuri naman daw nila si Joy noon at inirekomendang mapaoperahan. Yun nga lang, walang panggastos para dyan. Lalo't kapos ang kita ng ama ni Joy bilang construction worker. 600 pesos kada araw yan kung may project. Wala po akong magawa. Hindi namin kaya yung operasyon niya. Bilang tugon, agad nating ipinasuri si Joy kay Dr. Beda Espineda, isang pediatric surgeon. Ang tawag doon, umbilical granuloma. Ang baby, pag pinautol mo yung pusod nung panginanganak, karamihan naman yan natutanggal lahat. Pero minsan, talagang may natitira na konti. So, nabubuhay pa rin yun. Ang ginagawa lang po namin, tinatanggal po lang yun doon sa ibabaw ng pusod. Kaya ang pagsusumamo ni Joy, Sana po may tumulong po sa amin. Sana po gumaling na ako para po wala na magtukso sa akin. bukod sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Kanlaon, dagdag perwisyo sa mga magsasaka ang halos walang tigil na pag-ulan. Dahil sa pagkalugi, hindi na prioridad ng ilang residente makapagpatingin sa espesyalista. Kaya naman hatid ng GMA Kapuso Foundation ang Kalusugan Caravan Project para sa ating mga kababayan doon. Dahil sa masamang panahon at ashfall na dulot ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon, nasira ang ilang pananim sa Bagos City sa Negros Occidental. Kaya ang magsasaka na si Rizaldi, walang nagawa kundi ibenta ng palugi ang kanyang mga palay para makatulong ang kanyang misis na si Ann, nagtitinda ng merienda. Kahit pa may iniinda siyang bukol sa likod. Makati, tapos siya kumikirot. Dati hindi, ngayon lang. Diabetic din si Ann, pero hindi siya nakakainom ng maintenance medicine dahil kapos nga sa kita. Kabilang siya sa natulungan ng Kalusugan Caravan ng GMA Kapuso Foundation, kung saan may libreng medical consultation, dental services, at salamin sa mata para sa mahigit 900 residente doon. Nagbigay rin tayo ng mga hygiene kit. Pag natamaan ka ng kalamidad, like here, medyo mahirap maghanap ng medical aid. So that's why we really target remote areas. Si Ann nakapagpatingin na sa espesyalista at nabigyan pa ng gamot. Diabetes, ayun yung cause ng kanyang pabalik-balik na infection sa likod. Every 2 weeks, at least, makapag-check sila ng sugar sa mga city health. Si Laika Joy naman napacheck up na ang kanyang 2 taong gulang na anak na may hand, foot, and mouth disease. Maaari itong makuha sa paghawak sa mga bagay na nadapuan ng virus o droplets mula sa sipon at ubo. Mostly po kasi yung mga kabataan, nahahawa-hawa po sila kapag especially po there are close contacts. Umuwi namang masaya
ang magsasakang si Luciano. Matapos kasi ang 20 taong pagtitiis sa malabong paningin, sa wakas, may salamin na siya sa tulong ng Ideal Vision. Kakulangan sa silid-aralan at upuan ang suliranin ng maraming pampublikong paaralan sa bansa. Malaki epekto niyan sa mga mag-aaral na hirap makapag-focus sa eskwela. Kaya para tugunan yan, namahagi ng school armchairs at teacher's desk ang GMA Kapuso Foundation, katuwang ang ating sponsor. Sinong makakalimot sa iniwang bangungot ng Bagyong Ondoy noong 2009? Sa paghagupit nito sa malaking bahagi ng Luzon, maraming buhay ang nawala. Kabi-kabila rin ng pinsala, hindi lang sa maraming bahay, kundi pati sa mga iba't ibang infrastruktura, gaya ng Catmon Elementary School sa Rodriguez sa Rizal. Kaya nagpatayo ang GMA Kapuso Foundation ng 4 na Kapuso classroom doon. Pero makalipas ang 15 taon, tila nanumbalik ang pangamba ng mga guro at mag-aaral dahil naman sa bagsik ng Bagyong Karina at Enteng noong nakaraang taon. Nasira ang mga gamit sa eskwelahan pati na mga upuan. Sa kabutihang palad naman po ay kahit ano pong bagyo yung dumaan sa atin, hindi naman po nasalanta ang ating building. Ang mga Kapuso Classroom ating ipinaayos. At bilang bahagi ng Kapuso ng Kalikasan Project, binigyan natin sila ng 35 armchairs at teacher's desk. Ang mga upuan mula sa reclassified project ng McDonald's Philippines, kung saan ang mga luma at nagagamit pang furniture sa kanilang mga restaurant, pinaganda, pinatibay at nilagyan pa ng stainless metal arm para maging komportable ang estudyante sa pagsusulat. Ito ay para tugunan ang kakulangan ng upuan sa mga pampublikong eskwelahan. Malaking tulong po ang upuan na to. Ito pong ibinigay nyo ay mako-complete somehow yung mga kakulangan ng paaralan pagdating po sa mga upuan. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.